Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang ito, Salita ng Diyos ang Gabay. At kami po ang makakasama ninyo. Ako po ang kapatid na Wally Taray. At ako naman po ang kapatid na Vincent Valdez, naway nasa maayos po kayong kalagayan saan man pong dako kayo naroroon at muli ninyo kaming samahan sa isa na namang makabuluhang pagtalakay. Magandang araw po kapatid na Wally. Magandang araw kapatid na Vincent. Sa pagkakataong ito, ang ating tatalakayin ay ang gabay ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga salita niya na nakasulat sa Biblia ukol sa paghahanda sa kinabukasan. Ito ay sa panig ng mga anak o ng mga kabataan. Lahat ng tao ay naghahangad at nangangarap ng magandang kinabukasan. Sa panig ng mga magulang ay ito ang pinakahangad nila na makamit ng kanilang mga anak. Kaya ginagawa nila ang lahat ng magagawa nila para ang mga anak nila ay maihanda sa ikapagtatamo ng magandang buhay sa hinaharap. Totoo po yan at hinuhubog din at tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng mga values, mga katangian para malinang ang kanilang karakter na yun ay makatutulong sa kanila para po sila'y maging successful, matagumpay sa anumang propesyon o larangan na mapipili nilang tahakin pagdating ng takdang panahon sa kanilang hinaharap. Subalit ang lalong dapat na gumawa ng mga paghahanda para sa ikapagkakaroon ng magandang kinabukasan ay yung mga anak. Opo. Sapagkat kanilang buhay yun eh. Yun ay Opo. para sa hinaharap ng kanilang buhay. Totoo po yan. Kung concern yung magulang para sa future o hinaharap ng mga anak, di lalo na yung mga anak sapagat ang concern doon, sila mismo. Yun ang hinaharap o kinabukasan nila pagdating ng takdang panahon. Marami tayong pwedeng sangguniin na mga tips o kaya ay mga kaalaman para maging successful. Subalit ang pangunahin ay ang mga gabay o mga salita ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Palibhasa, siya ang may-ari sa atin, siya ang lumalang sa atin. Siya rin po ang nakaalam kung papaano natin makakamit ang ating mabubuting pangarap sa buhay. Kaya alamin natin ang payo ng ating Panginoon Diyos, yung kanyang mga salita na magiging gabay natin. Papaano ba magkakaroon ng magandang kinabukasan ang sino man tao? Ano ang dapat na matiyak na mataglay ng tao pagdating ng panahon? Sa Kawikaan 24 at 27, ganito po ang nakasulat, inyo pong pakinggan. Ihanda mo muna ang iyong bukid para meron kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Ayon po sa binasa, dapat ay merong tiyak na pinagkakakitaan ang tao. At para magkaroon ng tiyak na pagkakakitaan o ng tinatawag na source of living or income, dapat meron pong matatag na trabaho. Kung yan man ay employment o negosyo, kailangan ay tiyak yung kanyang pagkakakitaan. Dapat na maunawaan ng mga sumusubaybay sa atin, lalo na nga ng mga anak na nagpaplano na magtatag ng sarili nilang tahanan o sariling pamilya. O kahit pa nga nasa batang gulang pa lang sapagkat darating din ang panahon na lulusong sila sa ganyang estado. Opo. Kaya mahalagang nauunawaan kung paano natin ito paghahandaan. Hindi tama na ang mga anak ay habang panahong nakaasa sa kanyang mga magulang para ipagkaloob sa kanya yung lahat ng kanyang pangangailangan. Totoo po yan. Bagamat merong mga ganyan pero hindi nga po tama yan. Kaya nga yung mga magulang na nakatanaw din sa hinaharap ng kanilang mga anak ay tinuturuan yung kanilang mga anak na maging independent, na makatayo sa kanilang sariling mga paa. Kasi nga, hindi habang panahon na kasama ng anak yung mga magulang niya. Opo. Darating ang panahon ay magkakaroon na siya ng sariling pamilya. Bubukod na siya
sa kanyang mga magulang. At hindi rin habang panahon na kapiling ng mga anak ng mga magulang. Darating ang panahon na magkakahiwa-hiwalay. Pagka ang magulang ay pinapagpahinga, ang mga anak na ang maiiwan para itaguyod yung kanyang sariling sambahayan. Opo. Ang totoo, kahit na naririyan yung mga magulang ang anak na meron ng sariling pamilya, hindi maganda na ang pangangailangan ng pamilya niya, iniaasa pa rin niya sa kanyang mga magulang. Opo. Maaaring dun sa magulang ng lalaki o dun sa magulang ng babae, dun sa biyena ng lalaki. Kaya nga sabi ng Biblia, ihanda mo muna anya ang iyong bukid para merong kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Kailan ba lalong dapat na may tiyak na pagkakakitaan o stable job? Lalo na nga yung lalaki, sapagkat ang lalaki ang pangulo ng sambahayan. Pagka nga siya magpapamilya na Mm. Kasi nga ay siyempre pag nag-asawa na po, magkakaanak sila. Ang lalaki ang pinapananagot ng ating Panginoong Diyos. Alinsunod sa kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia na maging provider para tustusan yung mga pangangailangan ng kanilang sambahayan. Kung walang matatag na trabaho, walang tiyak na pagkakakitaan, paano niya matutustusan yung kanilang pangangailangan? Bagamat sa panahong ito ay marami na rin kababaihan, mga asawang babae na tumutulong sa kanyang asawa sa paghahanap buhay. Opo. Lalo na nga kung ang babae ay professional at may kakayahan naman na maghanap buhay, ay karaniwan na ngayon na nagtutulong yung mag-asawa. Pero dapat na maintindihan natin na ang lalaki pa rin ang pinapananagot ng ating Panginoon Diyos bilang provider ng pamilya. Totoo po yan. Ang problema kapag lumuso nga sa buhay may asawang sino man at nagtatag ng pamilya pero wala namang tiyak na pagkakakitaan, ang mangyayari, ayun, magiging miserable ang buhay nila, magiging kaawa-awa ang sitwasyon nila, yung kanilang mga anak ay katulad ng nakikita natin sa iba dyan, naglisaw dyan sa lansangan. Para po hindi mangyari yan sa atin, lalo na nga dun sa mga listeners and viewers natin na nasa kabataan pa, nandun sa stage na nagpaplano ng kanilang kinabukasan, ay paghandaan po ninyo ang inyong kinabukasan. Paano mapaghahandaan ng mga kabataan yung kanilang kinabukasan? Marahil ay yung mga kabataan na meron silang pangarap na propesyon o Opo. kaya ay hanap buhay. At yung iba naman ay gustong magtatag ng sariling negosyo na kanilang pagkakakitaan. Paano magagawa yung marapat na paghahanda alinsunod sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Dito po sa Kawikaan, sa 4:7 hanggang 8 ay ganito po ang pahayag ng Biblia. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Sabi ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, unahin mo anya sa lahat ang pagtuklas ng karunungan. Pilitin anyang mata mo kahit gaano kamahal. Pagka sinabing unahin, katumbas na gawing priority. Opo. Kaya nga sa panig ng mga magulang, ito ang karaniwan na nakikita natin sa mga amatina na talagang pinagsisikapan nila na maipagkaloob yung magandang edukasyon. Yung sabi nga ay best education para sa kanilang mga anak. Mula sa preschool hanggang sa koleyo ay pinagsisikapan ito ng magulang. Maaring wala silang material na kayamanan, pero yung kanilang sakripisyo para mapag-aral ang mga anak, talagang itinataguyod ng magulang yan. Opo, maraming magulang na ganyan kung yung anak kailangan pang mag-board exam doon sa kursong kinuha niya, pati yung pagre-review ay suportado. At maging yung iba't ibang mga aktibidad na may kinalaman sa edukasyon ng kanyang mga anak, ay kitang-kita natin ang suporta na ibinibigay
nung mga magulang. At ang totoo, mababanggit din po natin, kapatid na Wally, Mm. marami tayong mga kababayang OFW Oo. na kaya po nila napagpasyahan na mga ibang bansa, tiniis na malayo sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Yun nga, gusto nilang bigyan ng magandang edukasyon yung kanilang mga anak. At sa panig naman ng mga kabataan ay dapat namang gampanan nila yung kanilang bahagi. Kung ang magulang ay ginagawa ang lahat ng paraan. Sabi nga ay yung gabi ay ginagawang araw sa paghahanap buhay para lang maigapang yung pag-aaral ng anak. Dapat namang pahalagahan ng anak yung pag-aaral nila, yung pagtuklas ng kaalaman. Opo. Hindi dapat na nagbubulakbol, hindi dapat na inuubos ang panahon sa wala namang kabuluhang bagay gaya ng pakikipagbarkada at hindi pumapasok sa eskwela. Opo. O kaya ay sa halip na gugulin yung salapi na ipinadadala ng magulang para sa kanyang edukasyon ay inaaksaya niya sa iba't ibang mga kalayawan kasama yung kanyang mga barkada. Hindi dapat na makita yan sa mga anak sapagkat napakasama niyan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Opo. Ang sabi ng Biblia ay karunungan anya'y pahalagahan. Sapagkat dapat maintindihan ng mga kabataan na yung edukasyon, hindi katulad ng halimbawa pera o kaya anumang material na bagay na pwedeng manakaw o makuha ng iba. Yung edukasyon, pag nasa anak na yon at nataglay na nila yon, wala nang sino man pwedeng umagaw o kumuha sa kanila nun. Kaya sinasaluduhan po natin at hinahangaan yung mga kabataan na para lang makapag-aral, kung mga siguro hindi kayang tustusan ng kanilang mga magulang. Sila mismo nagtatrabaho. Oo, working students. Opo, para lang sila makapag-aral. Yun namang mga mapapalad na mga kabataan na nagkaroon ng mga magulang na may kakayahan na kayo ay papag-aralin, gaya ng narinig po natin, gaya po ng sabi nyo kanina, huwag nyo sayangin yung pagkakataong ibinigay sa inyo para kayo ay makapag-aral. Sana pagbutihin yung pag-aaral. Ano ba ang kinalaman kapag pinagbuti yung pag-aaral sa ikapagkakaroon ng magandang kinabukasan? Maliwanag po ang pahayag sa atin ng Biblia. Ang sabi, karunungan ay pahalagahan at ikaw ay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan. Marami tayong masasabi na mga patotoo tungkol dyan, kapatid na Vincent. Opo. Ang isa na riyan ay yung nakikita natin sa mga estudyante na talagang pinagbuti yung pag-aaral, nakatapos sila na nagtamo ng karangalan sa pag-aaral, naging successful. Yun ang mga nagkakaroon ng magandang hanap buhay, nagkakaroon ng magandang oportunidad. Kaya nagiging matatag yung kanilang kinabukasan. Totoo po yan. At hindi lang naman yung anak ang masaya pag naging academic achiever sila, naging matagumpay yung kanilang pag-aaral. Siyempre, ang unang-unang proud, unang-unang pinagmamalaki yung ganung anak, yung magulang. Lalo at nasasabitan halimbawa ng medalya pagka nagtatapos o merong mga recognition dun sa paaralan. Lalo na pagka pumasa sa board exam, halimbawa kung merong kalakip na board exam yung kanyang kurso na kinuha, proud na proud yung magulang. Totoo yun. At sa panig naman ng mga anak ay pagka naging successful sila sa kanilang pag-aaral, pagka sila ay naghahanap na ng trabaho, di ba? Opo. Sa panahong ito, talagang ang pangunahing requirement, yung educational attainment. Pagka Totoo po nag-apply ka, yan ang unang-una nilang tinitingnan, yung transcript of record. Tinitingnan nila yung academic performance ng aplikante. Opo. Kaya pagka nakita nila na nakatapos ng may karangalan, ay agad-agad na natatanggap. At nagiging matatag yung kanilang trabaho. Opo, meron pa nga na kung mga kahanay siya doon sa mga top, doon sa kanila halimbawang eskwela, doon sa kurso na kanyang kinuha, hindi pa siya halos nakatatapos. May mga nakaabang na Oo. na naghihintay sa kanya para alukin siya ng trabaho.
Kaya kung ating sasangguniin uli ang Biblia, kapatid na Vincent, saan ba nakatanaw yung mga anak na inuuna yung edukasyon o yung kaalaman? Dito po sa Kawikaan, sa 4:25, ay ganito po ang pahayag sa atin, ganito po ang nakasulat, atin pong pakinggan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Ang kabataan po na inuunang edukasyon, ang sabi po ng Biblia, palagi anyang sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon anya ang pansin sa iyong patutunguhan. Sa mga kapatid, yung kabataan po na inuunang edukasyon, ang focus talaga nila ay doon sa kanilang future o doon sa kanilang hinaharap. Dahil sa naintindihan ng mga kabataang ito, darating panahon, tatanda rin sila. Oo, nauunawaan nila na yung panahong lumilipas, hindi na maibabalik yun. Totoo po yun. Kaya dapat i-grab na yung opportunity. Kung nag-aaral, ay pagbutihin yung pag-aaral para sa ganun maging matagumpay sa kinabukasan. Alam din nila na hindi habang panahon ay naririyan yung kanilang mga magulang. Darating ang panahon, ayaw man nating isipin, masakit mang isipin, pero darating ang panahon ay maiiwan yung mga anak ng kanilang mga magulang. Kaya lahat ng yan ay pinag-iisipan at pinaghahandaan ng mga matatalinong mga anak. Sa kabilang dako, ano naman ang sasapitin ng mga anak o mga kabataan na ipinagwawalang bahala ang paghahanda sa kanilang kinabukasan at hindi pinahahalagahan ang edukasyon o kaalaman? Sa Kawikaan 17:24 hanggang 25, dinggin po natin ang nakasulat sa Biblia. Kaalaman ang pangarap ng taong may unawa. Ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Ang sabi ng Biblia, yung kaalaman, pangarap anya ng taong may unawa, pero ang isip anya ng mangmang, pagala-gala. Sa mga kapatid, magkaiba po ang attitude o yung pakikitungo at ugali, yung pagtrato sa edukasyon nung mga taong nakatingin sa kanilang hinaharap, yun ang kanilang pinagtutuunan ng pansin, kaysa dun sa kung tawagin ng Biblia ay hangal na anak o anak na pabaya. Yung anak na pinaghahandaan, yung hinaharap o yung kanyang kinabukasan ay nakafocus siya na matapos niya yung kanyang pag-aaral. Opo. Magkaroon siya ng diploma, magkaroon siya ng magandang trabaho. Yun namang anak na hangal, yun yung pagala-gala, katumbas na nagbubulakbol. Opo. Hindi pumapasok sa eskwela. At puro barkada yung inaatupag. Kaya ang nangyayari sa ganun, yun nga, hindi nga po nakatatapos ng pag-aaral at ang lalong mabigat ay kung nahuhulog pa sa mga bisyo. Ano ba yung sinasabi ng Biblia na idudulot sa magulang nung anak na pag-alagala lang at hindi nagpapahalaga sa edukasyon? Ang sabi po, ang hangal na anak, hangal dahil sa hindi nga natuto, problema ng kanyang ama at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. At yan totoong-totoo sapagkat sinong magulang ang matutuwa na ang anak niya napariwara. Dahil sa halip na pagbutihin ng pag-aaral, ang ginawa ay nagbulakbol, naglayaw at gumawa ng kung ano-anong mga hindi naman niya dapat gawin. Yan problema ang ibinubunga at idinudulot sa magulang. Walang magulang na ang kanilang hinahangad yung mga anak nila ay maging miserable ang buhay. Opo. Ang gusto po natin, mga mahal po naming taga-subaybay na mga magulang na nakikinig po ngayon at nanonood sa palatuntunan ito. Nagkakaisa marahil tayo ng damdamin para sa ating mga anak. Ang gusto po natin ay magkaroon sila ng maligaya at maginhawang pamumuhay. Kaya mahalaga po na tayo ay patuloy na nagagabayan ng mga aral ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya sana po ay makatulong po sa inyo ang mga gabay na itinuturo po sa atin ng mga salita ng ating Panginoon Diyos.
Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Ama naming Diyos, Opo. maraming salamat po. Opo. Muling ginabayan mo kami sa pamamagitan po ng iyong mga salita, Amen. lalo na po ang mga nasa panig ng mga kabataan Opo. na naghahanda para po sa kanilang kinabukasan. Amen. Naway pagpalain at basbasa ng mga inabot ng palatuntunang ito, lalo Opo. na po ang mga nasa kabataan pa Opo. patungo sa kanilang kinabukasan. Sana makilos ang kanilang damdaming Opo. sundin ang iyong mga salita at yun ang gamitin nilang gabay para po magkaroon ng magandang kinabukasan Opo. at matupad din ang mga pangarap nila, maging ang mabubuting mithiin para sa kanila ng kanilang mga magulang. Amen. Pagpalain mo amang lagi ang iyong bayan sa mga huling araw sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, Opo. maging ang aming pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Amen. Panginoong Jesus, pakipamagitan po ang aming panalangin sa ating Ama Opo. at pakipatawad po ang lahat ng aming mga kasalanan. Amen. Buong pag-asa namin na matinanggap na po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumainyo ang palatuntunang salita ng Diyos, ang gabay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ang mga aral ng Diyos na ating napakinggan ang maging gabay natin sa ating pamumuhay.